Tanghaling tapat noon nang pumunta ang isang dalaga sa istasyon ng pulis para kunin lang ang kanyang lisensya. Ngunit, ang simpleng lakad na iyon ay naging bangungot. Nang tanggihan niya ang suhol, isang tiwaling opisyal na nakauniporme ang humatak at nanggulpi sa kanya sa harap ng publiko. Hindi alam ng opisyal na bawat segundo ng karahasan ay nere-record at naghihintay ng kapalit. Tuyo at mainit ang hangin noong tanghaling iyon. Tumatagos ang sikat ng araw sa bintana ng kwarto ni Amara. Nakatayo ang 20 anyos na dalaga sa harap ng salamin, tinititigan ang refleksyon ng sarili na hindi nasuot ang uniporme sa kolehiyo. Sa araw na ito, opisyal na niyang natapos ang lahat ng gawain sa unibersidad at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya na siya sa nakakapagod na routine ng pagiging estudyante. Ngunit may isang bagay pa siyang hindi nagagawa sa mahabang panahon, ang kumuha ng driver's license. Ilang taon din niyang ipinagpaliban ito dahil sa takot at masamang karanasan nang makita ang mga taong nagbabayad ng lagay para lang makapasa sa exam. Pero noong umagang iyon may nagbago sa kanya. Ayaw na niyang hayaang mangyari ang kawalan ng katarungan sa harap ng mata niya nang walang paglaban, anuman ang anyo nito. Huminga ng malalim si Amara at pinatatag ang kanyang hakbang. Oras na para tumigil na ako sa pagkatakot sa sistema, bulong niya pero matigas ang tono. Alam niyang hindi lahat ng tao ay gustong mag-abalang harapin ang burokrasya, pero para sa kanya, hindi ito tungkol sa bilis o bagal, kundi tungkol sa tama o mali. Inayos niya ang buhok, isinukbit ang maliit na bag na mailamang dokumento, at sinigurong kumpleto na ang lahat ng requirements. May kaunting pagdududa sa kanyang mga mata, pero mayroon ding hindi pangkaraniwang determinasyon. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa labas. Ngunit ang alam niya, sa araw na ito, gusto niyang gawin ang isang bagay sa tapat na paraan. Pagkalabas ng bahay, sinalubong agad siya ng init ng tanghali. Puno ng sasakyan ang kalsada ng lungsod, maingay ang busina, at dumidikit ang alikabok sa pisngi niya. Dahan-dahan niyang minaneho ang maliit na motor papunta sa DHI, Land Transportation Office, na kadalasang katabi o malapit sa istasyon ng pulis, dinaanan ang hilera ng mga tindahan at kupas na billboard. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa side mirror para siguraduhing ligtas ang lahat. Walang espesyal sa biyaheng iyon. Karaniwang routine lang sa maliit na lungsod na abala. Ngunit sa likod ng kasimplehan ay nakatago ang manipis na tensyon. Pakiramdam na ang kakaharapin niya ay maaaring hindi kasing kinis ng iniisip niya. Pagkarating sa harap ng gate ng DHI, pinatay ni Amara ang makina ng motor at bumaba ng dahan-dahan. Inayos niya ang bag, bumuntong hininga ulit. Malaki at matibay ang gusali sa harap niya na may signage na Land Transportation Office, District Office. Tinitigan niya ang signage ng ilang segundo bago pumasok ng may matatag na hakbang. Walang nakakaalam, kasama na ang sarili niya, na ang maliit na hakbang na iyon ay magiging simula ng mahabang pangyayari na iayanig sa maraming tao. Isang kwento tungkol sa katapangan, kawalan ng katarungan, at halagang dapat bayaran para panindigan ang katapatan. Pagpasok pa lang ni Amara sa parking area, nilapitan agad siya ng ilang lalaki na mabilis maglakad. Kapansin-pansin ang itsura nila, nakasuot ng kung ano-ano lang, ang iba ay nagyoyosi, at isa sa kanila ay may nakasabit na peking D sa leeg. Sanay na silang basahin ang mukha ng mga bagong dating na mukhang kinakabahan at litong-lito. Isa sa kanila, isang lalaking may makapal na bigote, ang bumati sa tonong parang close sila. Bagong lisensya, miss? Pwedeng mabilisan, hindi na kailangang pumila, magbayad ka lang ng 2,000, gawa na agad ngayong araw. Nagulat si Amara sandali pero agad na kumalma. Alam na alam niya kung sino sila dahil hindi na bago ang kwento tungkol sa mga fixer sa paligid ng ahensya. Nakangiti siya nang sumagot ng mahinahon. Salamat po, kuya. Pero gusto ko po yung dadaan sa proseso. Agad na nagbago ang ihip ng hangin dahil sa sinabi niya. Nagkatinginan ang mga fixer. Ang iba ay nagpipigil ng tawa samantalang ang lalaking may bigote ay suminghal ng mapang-uyam. Sus, magsisisi ka rin, miss. Ang taong tapat, maraming arte sa buhay. Baka abutin ka ng hapon, hindi ka pa tinatawag. Pakinggan mong parang babala ang pangungusap. Pero para kay Amara, iyon ang nag-udyok sa kanya na patunayan na may malinis na paraan pa rin sa maruming sistema. Tinitigan niya ang lalaki sandali bago nilampasan nang hindi na lumilingon pa. Sa likod niya, rinig pa rin ang mahinang boses nila.
Nagmamalinis. Tignan lang natin mamaya. Ngunit, pinigilan ni Amara ang sarili na huwag pumatol dahil ang pagpansin sa kanila ay magtutulad lang sa kanya sa kanila. Sa loob ng dibdib niya, magkahalo ang inis at pag-aalinlangan. Alam niyang mahihirapan siya sa pagtanggi sa mabilis na proseso. Pero hindi iyon sapat na dahilan para sumuko sa maruming paraan. Hinigpitan niya ang hawak sa bag habang naglalakad papunta sa pintuan ng opisina. Ang init ng hangin na humalo sa amoy ng yosi sa labas ay nagpatulo ng pawis sa kanyang sentido. Huminto siya sandali para tignan ang mahabang pila sa waiting area mula sa salamin. Sa maliit na tinig ng puso niya, may bumulong. Baka tama nga sila, kailangang mas mahaba ang pasensya ng taong tapat. Pero umiling siya agad para alisin ang isiping iyon. Hindi ito tungkol sa pasensya o bilis. Tungkol ito sa tama o mali. Buo ang loob niya. Pagbukas ni Amara ng pinto, sinalubong siya ng mahinang ingit ng bisagra. Sa likod ng pinto, nakita niya ang abalang kapaligiran. Nakaupo ang mga tao habang naghihintay, naglalakad ang mga empleyado na mukhang pagod, at puno ng nakapaskil na patakaran ang paligid. Tumayo siya ng tuwid, sinubukang pakalmahin ang sarili. Kahit halo-halo ang nararamdaman, nanatiling maayos ang hakbang niya. Alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Ang mundo sa loob ng gusaling iyon ay maaaring mas komplikado kaysa sa nakikita. Pero naniniwala siya na hanggat may taong tumatangging sumuko sa maliit na korupsyon, laging may pag-asa para sa pagbabago, gaano man kaliit. Pumasok si Amara sa reception area nang may maingat na hakbang. Puno ng tao ang kwarto. Ang boses ng usapan ay humalo sa tunog ng printer at ugong ng electric fan na nakasabit sa kisam. Naghintay siya ng turn sa maliit na pila bago inabot ang kanyang mga dokumento sa isang empleyadong nakauniporme na nakaupo sa likod ng mesang may salamin. Nang walang ekspresyon, kinuha ng empleyado ang folder at nagsabi ng patag, "Maupo ka muna, tatawagin na lang." Walang ngiti, walang paliwanag. Gusto sanang itanong ni Amara kung gaano katagal maghihintay, pero nang makita ang malamig na tingin sa mukha ng empleyado, hindi na niya itinuloy. Dahan-dahan siyang tumalikod at naghanap ng bakanting upuan sa hanay ng mga upuang bakal na mukhang luma na. Ang tiktak ng orasan sa dingding sa itaas ng counter ay tila napakabagal. Parang sinasadyang paghintayin ang oras kasama niya. Lumipas ang 1 oras. Ang mga taong dumating pagkatapos niya ay nagsimula ng tawagin isa-isa. Isang lalaking nasa middle age sa tabi niya ang umiti ng tabingi at bumulong. "Kung hindi ka magbibigay ng pangmeryenda, baka abutin ka ng hapon, miss." Tumango lang si Amara ng bahagya bilang sagot ng walang sinasabi. Alam niyang ang sinabi nito ay hindi banta, kundi realidad na itinuturing ng normal. Tumingin siya ulit sa empleyado na abala pa ring nakikipagkwentuhan sa isang tao sa likod ng mesa, tapos ay bumuntong hininga ng malalim. Sa puso niya, may sumibol na pandidiri at kawalan ng tiwala, pero pinigilan niya ito. Ayaw niyang gumawa ng gulo dahil simple lang ang intensyon niya, sundin ang proseso sa tamang paraan. Ngunit bawat minutong lumilipas ay parang mahabang pagsubok sa pasensya. Makalipas ang 2 oras, nagsimula nang maramdaman ang tensyon sa mukha niya. Tumayo siya at lumapit sa mesa ng empleyado, sinubukang magtanong ng magalang, "Excuse me po, sir, na-check na po ba ang papeles ko?" Hindi lumingon ang empleyado, sumagot lang ng maikli at walang ekspresyon. "Maghintay ka lang, miss. Tatawagin ka rin." Ang sagot ay parang pader, walang paliwanag, walang kasiguraduhan. Bumalik sa pagkakaupo si Amara habang nakatingin sa sahig at mahigpit na hawak ang cellphone. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, pero nagsimula nang lumabas ang pagkadismaya. Lalong umiinit sa opisina at ang pagod ay nagpagulo sa isip niya sa pagitan ng pagsuko at galit. Sumulyap siya ulit sa relo. Mabagal ang galaw ng kamay tila ng aasar. Dahan-dahang yumuko si Amara at bumulong sa sarili. "Diyos ko, bakit ganito lagi ang sistema?" Ang pangungusap ay lumabas hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa hindi makapaniwala na ang katapatan ay napakahirap pahalagahan man lang. Hindi niya gustong maging espesyal, hindi niya gustong magmadali, gusto lang niyang tratuhin ng tama. Ngunit habang tumatagal siya sa paghihintay, lalo niyang nare-realize na sa lugar na iyon, ang idealismo ay madalas nagpapamukhang tanga sa isang tao. Pero hindi sumuko si Amara.
Hinigpitan niya ang hawak sa bag, tinitigan ang blankong queuing board sa harap at pinatibay ang loob na maghintay pa rin. Kahit gaano katagal na oras ang kailangan niyang isakripisyo. Narinig ang mabibigat na hakbang na papalapit mula sa pasilyo. Ang tunog ay nagpatahimik bigla sa waiting area. Isang lalaking malaki ang katawan ang lumitaw kasama ang dalawang tauhan. Masikip ang uniporme. Nakaumbok ang dibdib dahil puno ng kalamnan ang katawan. At sa balikat ay may nakakabit na name-plate na Kadir. Matalim at arugante ang tingin gaya ng taong sanay na makapangyarihan nang hindi kailangang magpaliwanag. Huminto siya sa gitna ng kwarto at nagsalita ng malakas. Sino dito ang wala pang lisensya? Ang tono ng boses niya ay mas parang utos kaysa tanong. Nagkatinginan ang lahat. Walang naglakas loob sumagot. Itinaas ni Amara na nakaupo sa sulok ang kamay ng dahan-dahan at nagsabi ng magalang, "Ako po, sir." Lumapit si Kadir nang may mabibigat na hakbang. Ang itim na sapatos niya ay tumutunog sa sahig na tiles. Tinitigan niya si Amara mula ulo hanggang paa, tila ba kinikilatis ang isang bagay na hindi niya ginagalang. Kanina ka pa naghihintay, no? Mahina pero nandidiktik ang boses niya. Opo, sir. 2 oras na po pero hindi pa ako tinatawag. Umisi ng tabingi si Kadir tapos ay lumapit palalo. Naging malamig ang boses niya. Kung gusto mong mabilis, magbayad ka ng 3,000, gawa agad ngayon. Madaling lumabas ang mga salita. Parang hindi kakaibang sabihin sa gitna ng opisyal na opisina. Tinitigan siya ni Amara nang hindi makapaniwala. Kumabog ng malakas ang puso niya. Sinubukan niyang siguraduhin na hindi siya namali ng dinig. Pasensya na po, sir. Hindi po ba opisyal na lahat sa counter? Tumawa ng mahina si Kadir. Tawa na pakinggan mong mas parang pang-aasar kaysa katuwaan. Opisyal yan kung alam mo ang paraan, sabi niya habang tinatapik ang balikat ng tauhan. Ang 2 batang pulis sa likod niya ay nakitawa rin ng mahina, nagpatindi sa intimidasyon na sadyang ginawa. Sinubukan ni Amara na manatiling kalmado, kahit nagsisimula ng sumibol ang takot na maihalong galit sa dibdib niya. Lumunok siya at tinitigan si Kadir ng matatag na mata. Gusto ko lang pong kunin ang inasikaso ko ayon sa proseso, sir. Ayoko pong lumabag sa patakaran. Dahil sa sinabi niya, tumahimik ulit ang kwarto. Lahat ng mata ay nakatuon kay Amara. May humanga, may nag-alala. Pero ayaw ni Kadir na hinahamon siya. Nagbago ang mukha niya, nanigas ang panga, at naging mas malakas ang boses. Sa tingin mo pwede kang mag-inarte dito? Ha? Sa tingin mo ang batas ay para lang sa mga taong gaya mo? Nanatiling tahimik si Amara, pero ang pananahimik niya ay lalong nagpa-offend kay Kadir. Yumuko siya ng kaunti, tinitigan ng matalim ang mukha ni Amara at nagsabi ng mahina, "Ingat sa pagsasalita, miss." Minsan yung mga nagmamalinis, sila pa ang mabilis bumagsak. Pagkasabi noon, tumalikod siya ng padabog, iniwan si Amara na nakaupo pa rin habang nakakuyom ang kamay. Hindi pa niya alam na ang maliit na komprontasyon na iyon ay simula pa lang ng bagay na mas malaki at mapanganib. Sinubukan ni Amara na pigilan ang hininga para manatiling kalmado. Kahit na ang tingin ni Kadir ay parang pabigat sa dibdib niya, sumagot pa rin siya sa matatag na boses. Mas mabuti pang maghintay ako, sir. Ayokong magbayad ng labas sa patakaran. Ang pangungusap ay sinabi ng walang tonong paghamon. Simpleng pahayag lang mula sa taong naniniwala pa rin na ang batas ay dapat mapagkatiwalaan. Ngunit agad na sumabog ang reaksyon ni Kadir. Ano? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong kwarto. Lahat ng nakaupo ay napalingon. May mga napatayo pa sa gulat. Tinuturuan mo ako ng patakaran? Ha? Sino ka sa akala mo? Sigaw niya habang tinatapik ang sariling dibdib. Sobrang lakas ng boses niya kaya ang ibang empleyado sa likod ng counter ay yumuko na nagkukunwaring abala. Nagkukunwaring walang naririnig. Sir, gusto ko lang po, hindi pa natatapos ni Amara ang sasabihin. Hinampas ng kamay ni Kadir ang mesa sa harap niya ng malakas. Tumahimik ka. Sigaw niya. Batang nagmamarunong, kakagraduate lang nagmamalinis na. Akala mo ba palaruan to? Ha? Natigilan si Amara. Parang tumigil ang daloy ng dugo niya sandali. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa kanya.
Isang nanay na nakaupo sa waiting chair ang yumuko. Hindi makatingin. Isang batang pulis sa sulok ang umiling lang ng dahan-dahan. Tila ba sanay na siyang makakita ng ganitong pangyayari. Pero walang ni isa sa kanila ang naglakas loob magsalita. Lalong lumapit si Kadir. Magaspang ang hininga, pula ang mata sa galit. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Dito, ako ang may kontrol. Tinitigan siya ni Amara nang hindi gumagalaw. Nanginginig ang kamay sa kandungan pero diretso pa rin ang tingin. Gusto ko lang pong kunin ang karapatan ko, sir. Mahina niyang sabi. Ang simpleng pangungusap na iyon ay lalong nagpagalit kay Kadir. Hinampas niya ulit ang mesa hanggang sa malaglag ang mga folder. Sabi ko tumahimik ka. Hindi ka ba nakakaintindi? Ha? Ang boses niya ay nagpanigas sa hangin. Walang naglakas loob sumingit, walang naglakas loob na magpakalma. Namutla ang mukha ni Amara, pero sa tingin ng mga mata niya ay walang senyales ng pagsuko. Alam niyang kaharap niya ang taong kayang gawin ang lahat gamit ang kapangyarihan. Pero sa maliit na bahagi ng puso niya, tumanggi siyang yumuko. Sa sandaling iyon, ang istasyon ng pulis ay hindi na lugar ng serbisyo publiko, kundi arena ng malupit na kapangyarihan. Nakatayo si Kadir na nakabuka ang dibdib, pakiramdam ay panalo dahil walang naglalakas loob lumaban sa kanya. Pero para kay Amara, ang panalong iyon ay peke. Alam niyang ang katotohanan ay hindi nasusukat sa kung sino ang may pinakamalakas na sigaw. Ang pananahimik niya ay hindi tanda ng takot, kundi huling anyo ng katapangan kapag humaharap sa kawalan ng katarungan na nasa harapan na. Biglang naging tense ang atmosphere sa service room. Pagkatapos manigaw ng malakas, tinitigan ni Kadir ng matalim at galit sabay kumpas ng kamay ng maraha sa dalawang tauhan. Ilabas niyo siya. Malakas niyang utos. Agad na kumilos ang dalawang lalaking nakauniporme nang walang pag-aalinlangan. Tila ba sanay na silang tumanggap ng ganoong utos nang hindi kailangang questionin ang dahilan. Kusa na napatayo si Amara. Umatras ng kalahating hakbang. Sir, gusto ko lang po kunin ang lisensya ko, hindi para gumawa ng gulo. Sabi niya na sinusubukan pa ring maging kalmado. Pero sinagot ni Kadir ng mas malakas na sigaw. Huwag ka ng madaming satsat. Dito ako ang nasusunod, hindi ikaw. Tumusok sa hangin ang boses niya dahilan para manigas ang lahat ng tao sa kwarto. Bago pa makadagdag ng salita, hinablot ng magaspang na kamay ng isa sa mga tauhan ni Kadir ang braso ni Amara ng mahigpit. Napangiwi siya sa sakit. Bitaw, sir. Wala akong kasalanan. Reklamo niya habang sinusubukang pumiglas, pero hindi sapat ang lakas niya. Hinawakan ng isa pa ang balikat niya mula sa likod, sa pilitang hinila ang katawan papunta sa pinto. Kumayod ang sapatos niya sa sahig, lumikha ng tunog na nagpayuko sa mga tao sa paligid. Nagpanggap na walang nakikita. Tanging ilang mata lang ang naglakas loob tumingin ng may awa. Pero walang ni isa ang naglakas loob humakbang. Sa kwartong iyon, namatay ang tapang dahil sa takot at nalibing ang katotohanan sa ilalim ng bigat ng posisyon. Habang kinakalagkad ang katawan palabas, sinubukan ni Amara na lumingon sa reception. Tulong, gusto ko lang pong kunin ang lisensya ko. Paos ang boses niya at halos mabasag. Nanatiling nakayuko ang empleyado sa mesa, nagpanggap na abala sa pagsusulat ng kung anong hindi importante. Naglakad si Kadir sa likuran ng may mukhang puno ng kasiyahan habang pinapanood kung paano kalagkarin ang dalawang tauhan ang dalaga palabas ng kwartong tahimik na ngayon. Alam niyang nanonood ang lahat pero walang pakialam. Para kay Kadir, ang takot ng mga tao ay patunay na gumagana pa ng maayos ang kapangyarihan niya. Sa labas ng kwarto, mas mainit ang pakiramdam ng hangin. Ang bakuran ng istasyon ng pulis ay naging bagong saksi sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Itinulak ng dalawang tauhan ni Kadir si Amara hanggang sa gumwang. Sa pagitan ng sakit at galit, nagawa pa niyang tumingin sa paligid. Ilang tao sa labas ang nagsimulang tumingin. Ang iba ay naglabas ng cellphone at nag-record ng palihim mula sa malayo. Maputla ang mukha ni Amara pero nagliliyab pa rin ang mga mata. Alam niyang mali ang nangyayari sa kanya, pero wala siyang magagawa sa oras na iyon. Sa likod, umisi ng tipid si Kadir habang nagsasalita ng mahina pero matalim. Para makita ng lahat, ito ang napapala kapag nagmamalinis sa lugar ko.
Ang pangungusap ay dumulas na parang lason, tanda ng simula ng isang bagay na sasabog ng mas malakas kaysa sa inaakala niya. Ang init ng araw sa tanghali ay parang sumusunog sa balat. Ang malawak na bakuran ng istasyon ng pulis ay tila naging bukas na entablado para sa maling kapangyarihan. Nakatayo si Amara sa gitna ng aspalto na nagpapatalbog ng matinding liwanag. Hinihingal pa siya matapos kalagkarin palabas. Ang pawis na humalo sa alikabok sa mukha ay nagpadikit sa buhok niyang medyo magulo sa pisngi. Sa harap niya, nakatayo si Kadir na nakabuka ang dibdib. Pula ang mukha dahil sa galit at kayabangan. Nakatayo ang dalawang tauhan niya sa kanan at kaliwa parang bodyguard na naghihintay ng utos. Tinitigan ni Kadir ng matalim at galit tapos ay nagsalita sa tonong mapang-uyam. Ngayon ganito, Diyos matalino, susunod ka ba o hindi? Malalim, mabigat at puno ng banta ang boses niya. Inayos ni Amara ang tayo kahit nanginginig. Wala akong kasalanan, sir. Sagot niya sa boses na nanginginig pero pilit pa ring pinatatatag. Alam niyang pwedeng magpalala sa sitwasyon ang sinabi niya, pero hindi rin opsyon ang manahimik. Suminghal ng malakas si Kadir, sumulyap ang mata sa mga tauhan na may ekspresyong ng mamaliit. Talagang matigas ang ulo ng babaeng to, walang utang na loob, binigyan na ng mabilis na paraan nag-inarte pa. Humakbang siya palapit, ilang dangkal na lang ang layo sa mukha ni Amara. Magaspang ang hininga at sa ganoong kalapit na distansya, naaamoy ni Amara ang pawis at masangsang na galit. Binalot ng katahimikan ang paligid. Ilang tao sa gilid ng bakuran ang nanonood mula sa likod ng mga sasakyan. Ilang opisyal ang nagpanggap na abala sa guardhouse. Walang naglakas loob lumapit. Tahimik ang lahat sa takot na likha ng ranggo at uniforme. Pagkatapos ay hinablot ni Kadir ang kwelyo ng damit ni Amara ng marahas. Mabilis at brutal ang galaw dahilan para umangat ang katawan ni Amara ng ilang sentimetro mula sa lupa. Tulong! Bitawan niyo ako, sigaw niya sa panik. Sinubukan ng dalawang kamay niya na itulak ang dibdib ni Kadir pero walang saysay. Masyadong malakas ang tinaga nito at sobrang higpit ng hawak, kaya halos mapunit ang liig ng damit. Nanlaki ang mata ni Amara, namula ang mukha sa sakit. Ngunit kahit takot, sinubukan pa rin niyang magsalita. Wala kayong karapatang tratuhin ako ng ganito. Naputol ang pangungusap niya sa gitna dahil naipit ang hininga. Walang dumating para tumulong. Umalingaw-ngaw ang boses ni Amara sa bakuran ng walang sagot. Tanging ugong ng sasakyan sa harap ng kalsada ang naririnig ng mahina at ilang residenteng nanonood mula sa malayo na may mukhang nag-aalala pero walang magawa. Bumulong ang isa sa kanila sa kaibigan, sobra na to, pero kapag nakialam tayo delikado. Walang pakialam si Kadir, sa halip ay lalo pang hinigpitan ang hawak. Tinitigan ang mukha ni Amara ng malamig, tignan mo tahimik ang lahat, dahil dito wala kang halaga. Sabi niya ng mahina pero puno ng banta. At sa sandaling iyon, na-realize ni Amara na ang katotohanan ay hindi lang sinusubok sa salita, kundi sa sakit na kailangan niyang pasanin mag-isa sa ilalim ng init ng araw at takot na tingin ng maraming tao. Binitawan ni Kadir ang hawak na parang naghahagis ng walang kwentang bagay. Gumuwang ang katawan ni Amara paatras, pero bago pa siya makabalanse. Tumama ang matigas na tuhod ni Kadir sa tiyan niya. Napigil ang boses na lumabas sa bibig ni Amara. Nawalan agad ng hininga. Tumupi ang katawan niya sa sakit. Nagbago ang mukha ni Kadir na puno ng galit. Namula ang mata parang hayop na nawalan ng kontrol. Matuto kang rumespeto sa pulis, malakas niyang sigao habang sinusuntok ang mukha ni Amara. Tumama ang suntok sa pisngi niya ng malakas dahilan para tumagilid ang ulo. Parang umikot ang mundo sa paningin niya at nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa pumutok na labi. Napaluhod si Amara sa mainit na aspalto. Nanginginig ang kamay. Nakayuko ang mukha, tinitiis ang pambihirang sakit. Sinubukan niyang huminga pero bawat paghinga ay parang bagong sugat sa dibdib. Nanood lang ang mga tao sa paligid niya. Ilang pulis na nakaduty ang huminto sandali pero agad ding lumingon sa iba na parang walang nakita. Sir, mahina ang boses ni Amara pero naririnig pa rin. Gusto ko lang ng hustisya. Halos hindi pa tapos ang sinabi niya nang humakbang si Kadir at sinipa siya gamit ang itim na sapatos sa tagiliran. Tumalsik ang katawan ni Amara sa lupa, humampas ng malakas sa aspalto. Gumapang ang sakit mula dibdib hanggang likod. Nanginig siya.
Sinubukang gumapang pero halos ubos na ang lakas. Mukhang nag-alangan ang isa sa mga tauhan ni Kadir. Tinitigan niya ang kasama ng may pag-aalala sa mukha. Sir, tama na siguro nakatumba na rin eh. Bulong niya ng mahina. Ngunit tinitigan siya ni Kadir ng matalim. Nakikialam ka ha? Gusto mong i-report kita bukas. Sapat na ang bantang iyon para patahimikin ulit ang tauhan niya. Samantala, isang batang pulis na nakatayo sa malayo ang nakapagbulong lang sa kaibigan. Sobra na to, pero kung makikialam ako pwede akong matanggal. Nanginginig ang boses, puno ng guilt. Walang naglakas loob humakbang. Alam ng lahat na mali ang nasasaksihan nila. Pero ang takot sa ranggo at posisyon ang nagpatahimik sa bibig nila. Nakahandusay ng mahina si Amara sa lupa. Malabo ang paningin dahil sa luha at alikabo. May dugo pa sa labi. Sa pisngi ay may bakas ng sapatos na kakadapulang. Tinitigan niya ang langit ng blangko, sinusubukang magtiis para manatiling gising. Narinig na papalayo ang hakbang ni Kadir sandali tapos ay lumapit ulit. Lumuhod siya malapit kay Amara at nagsabi ng malamig, ngayon alam mo na ang pakiramdam na kalabanin ako. Hindi sumagot si Amara, nakatingin lang ng blangko na walang lakas. Sa malayo, ilang residenteng nanonood ang nagsimulang itaas ang cellphone nila, nagre-record ng palihim. Alam nilang baka kamera lang ang pwedeng magsalita kapag piniling manahimik ng lahat. Sa oras na iyon sa mainit na bakuran ng istasyon ng pulis, talagang binugbog ang katarungan hanggang sa halos mamatay. Hindi naging hadlang ang init ng tanghali sa kuryosidad ng ilang residenteng nagkataong napadaan sa harap ng istasyon ng pulis. Mula sa kabilang kalsada, may nakapansin sa gulo sa bakuran at nakita ang isang dalagang kinakaladkad at pinagsusuntok ng paulit-ulit. Dahil sa instinct ay inilabas niya ang cellphone at nagsimulang mag-record. Sa una ay isang tao lang, tapos ay sumunod ang ilang residente sa pagtataas ng kamera. Nagkatinginan sila. Alam na ang nasasaksihan nila ay hindi lang away, kundi pang aabuso sa kapangyarihan na malinaw na lumalabag sa batas. Mula sa likod ng bakod ay rinig ang sigawan at murahan na nagsasalpukan sa ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Tumagal ang recording ng halos 2 minuto. Nanginginig ang kamera dahil nanginginig ang kamay ng nagre-record sa nasasaksihang brutal na aksyon na hindi dapat ginagawa ng isang opisyal. Sa video clip na iyon ay kitang-kita ang abong uniforme, aroganting mukha, at katawan ni Amara na bumabagsak ng paulit-ulit sa mainit na aspalto. Matuto kang rumespeto sa pulis, sigaw ni Kadir sa gitna ng umpukan. Te-record ng malinaw ang boses na iyon kasabay ng mahinang sigaw ni Amara na pilit pa ring nagsasalita kahit bugbog na ang katawan. Hinihingal pero lumalabas ng dahan-dahan ang mga salita. Hindi ako magbabayad ng lagay. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumago sa ingay. Dinig na dinig sa gitna ng tunog ng sipaan at sigawan, isa sa mga residenteng nagre-record ay agad na yumuko, nagtago sa likod ng motor para hindi makita. Alam niya ang risko kapag nahuli, pwedeng interogahin o piliting burahin ang recording, pero tumangging manahimik ang puso niya. Nang ligtas na ang distansya, binuksan niya ang social media API sa cellphone at inupload ang video na may maikling caption. Babae binugbog sa police station dahil lang tumangging magbayad ng suhol. Wala pang 15 minuto ay kumalat na ng malawakan ang video. Daan-daang komento ang lumitaw. Ang hashtag na Justice for Amara ay nagsimulang umakyat ng dahan-dahan sa search column. Nagsimulang malaman ng publiko na may malaking nangyayari sa isang maliit na lungsod. Samantala, sa bakuran ng istasyon ng pulis, hindi pa alam ni Kadir na ang lahat ng ginawa niya ay ebidensya na ng publiko. Nakatayo pa rin siya habang mabigat ang hininga nakatingin sa katawan ni Amara na nakahandusay sa lupa. Mukhang hindi mapakali ang dalawang tauhan pero nanatiling tahimik. Hindi kalayuan doon, isang batang pulis ang nakatingin sa cellphone, nakatanggap ng notification ng video na kakaviral lang sa local media group. Agad na namutla ang mukha niya. Alam niyang nagsisimula na ang sakuna para sa institusyon nila. Ang huling pangungusap ng nanghihinang si Amara. Hindi ako magbabayad ng lagay. Ay naging simbolo na ngayon ng paglaban. Sa loob ng ilang oras, ang mahinang boses na iyon ay yayanig sa buong bansa. Narinig ang malakas na ugong ng kotse sa harap ng istasyon ng pulis. Umingit ng matalim ang preno hanggang sa makuha ang atensyon ng lahat ng tao sa bakuran.
Isang itim na opisyal na sasakyan ang huminto ng biglaan at mula sa loob ay lumabas ang isang lalaking nakauniporme ng militar na kumpleto sa ranggo sa balikat. Matikas ang katawan, matalim ang mata at matatag ang hakbang. Si Kandra, ang kuya ni Amara, isang batang opisyal ng militar na kakatanggap lang ng balita mula sa isang kaibigan na ang kapatid niya ay inani sa istasyon ng pulis ng lungsod na iyon. Pagtapak pa lang ng paa niya sa lupa, nakapako agad ang tingin niya sa figurang nakahandusay ng mahina sa gitna ng bakuran. Napigil ang hininga, namutla ang mukha. Amara! Malakas na sigaw niya habang tumatakbo. Lumuhod si Kandra sa tabi ng katawan ng kapatid. Nanginginig ang kamay habang inaalog ang balikat ni Amara na halos wala ng malay. Puno ng sugat ang mukha ni Amara, putok ang labi, at ang suot na uniforme ay punit sa ilang bahagi. Amara, imulat mo ang mata mo. Si kuya to. Paos ang boses sa pagitan ng panik at galit. Tinapik niya ng marahan ang pisngi ng kapatid, pero mahinang ungol lang ang nakuha niyang tugon. Ang ilang taong nanonood ay yumuko, na-realize kung sino ang bagong dating. Ang sitwasyon na kanina ay pinagharian ng takot ngayon ay naging bagong tensyon. Ang aura ni Kandra na matigas at may otoridad ay nagpaatras ng kusa sa ilang pulis ng isang hakbang. Pero may isang taong nanatiling nakatayo ng tuwid. Si Kadir. Humakbang pasulong si Kadir na may patag na mukha at mapang-uyam na tingin na parang hindi natatakot kahit kaunti. Sinong may gawa nito? Tanong ni Kandra sa malakas na boses. Nanginginig ang tono sa pagpipigil ng galit. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Walang sumagot. Lahat ay yumuko tila umaasang lulunin sila ng lupa. Umiti pa ng tipid si Kadir at itinaas ng kaunti ang baba. Bastos ang babaeng iyan, General, sabi niya sa malamig na tono. Sadyang diniinan ang tawag para ipakita na alam niya kung sino ang kalaban. Pero walang pakialam. Sinuway niya ang utos, ininsulto ang pulis sa harap ng publiko. Tinuruan ko lang ng leksyon. Kalmado ang boses, pero puno ng kayabangan na nakakapagpainit ng ulo. Tinitigan siya ni Kandra ng matalim, nanginginig ang mga mata sa pagpipigil ng galit. Tinuturuan ng leksyon sa pamamagitan ng pagsipa sa babae sa harap ng mga tauhan mo. Malalim at mabigat ang boses niya pero puno ng kontrol. Mumisi si Kadir, tinapik ang sariling balikat tila ipinagmamalaki. Minsan kailangang maging matigas sa mga sibilyan para maintindihan kung sino ang may kapangyarihan. Ang pangungusap na iyon ay nagsindi ng baga sa dibdib ni Kandra. Bumibilis ang hininga, kumuyom ng mahigpit ang kanang kamay hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri. Tinitigan niya ang kapatid na nakahandusay na walang laban, tapos ay binalik ang tingin kay Kadir gamit ang matang matalim gaya ng kutsilyo. Isa lang ang nasa isip niya. Ang araw na ito ay hindi na tungkol sa ranggo, tungkol na ito sa dangal at dugo ng pamilya. Alam niya na anuman ang mangyari pagkatapos nito. Walang kapatawaran para sa taong nanakit sa kapatid niya. Dahan-dahang tumayo si Kandra mula sa pagkakaluod. Tense ang mukha, pula ang mata, at mabigat ang hininga. Tinitigan niya si Kadir ng matalim na tingin na hindi maitago, halo ng galit at hindi paniniwala. Ikaw, paos ang boses pero malinaw. Sinaktan mo ang kapatid ko. Nagbago ng tuluyan ang atmosphere sa bakuran. Ang mga pulis na kanina ay tahimik ay nanigas na talaga, na-realize na ang sitwasyon ay wala na sa kontrol. Nakatayo pa rin si Kadir nang nakabuka ang dibdib, sinusubukang panatilihin ang otoridad sa harap ng mga tauhan. Tumawa siya ng pilit, ang tawa ay pakinggan mong sapilitan. Teritoryo ko to, batang general. Huwag kang maghari-harian sa lugar ng iba, sabi niya sa tonong ng hahamon. Humakbang pasulong si Kandra, hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Kadir. Bawat hakbang ay tila nagpapayanig sa lupa. Hindi siya sumigaw, pero sapat na ang tingin niya para maging tense ang hangin. Napakalaki ng pagkakamali mo, malamig niyang sabi. Ang pangungusap ay sinabi ng walang mataas na tono, pero puno ng diin at kahulugan. Binuka ni Kadir ang bibig para sumagot. Ngunit, bago pa lumabas ang kahit isang salita. Gumalaw na si Kandra. Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Kadir. Narinig ng malinaw ang tunog ng tama dahilan para kusa na mapaatras ang ilang tao sa paligid. Tumilapon ang malaking katawan ni Kadir paatras, bumangga sa motor ng pulis na nakaparada sa gilid ng bakuran.
Mabilis na nag-react ang mga tauhan ni Kadir. Dalawang tao ang agad na sumugod para umatake. Pero mas mabilis si Kandra. Isang malakas na sipa ang tumama sa dibdib ng unang pulis hanggang sa matumba. Samantalang ang isa naman ay sinubukang manuntok, pero nahuli ang kamay, pinilipit, at ibinalibag sa lupa sa isang galaw. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng katawan nila ay umalinggaw sa aspalto. Dalawa pa ang sumugod, ngunit pareho ang resulta. Isang suntok, isang tumba. Sa loob ng ilang segundo, 3 tao na ang walang laban sa lupa. Nakatayo si Kandra sa gitna ng bakuran na may regular na hininga. Nakakandado pa rin ang mata sa direksyon ni Kadir na ngayon ay dahan-dahang bumabangon habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng labi. Tumingin si Kadir ng may galit na halong hiya. Hindi niya inakalang mapapahiya siya sa harap ng mga tauhan niya. Ang lakas ng loob mong lumaban sa pulis sa istasyon ng pulis. Ha! Sigaw niya ng malakas. Pero sinagot lang siya ni Kandra ng malamig na tingin. Hindi ka pulis, premyo kang nakauniporme, patag niyang sabi. Nang hindi naghihintay ng sagot, humakbang ulit si Kandra at pinakawalan ang pangalawang suntok na mas malakas kaysa kanina, sakto sa tiyan ni Kadir hanggang sa tumupi ang malaking katawan paharap. Ilang ibang pulis ang sumubok pigilan si Kandra, pero walang naglakas loob na hawakan siya ng totoo. Sa mainit na bakurang iyon, ang galit ng isang nasaktang kapatid ay naging bagyo ng katarungan na hindi na mapipigilan. Nawala ng kontrol si Kandra. Ang galit na matagal niyang tinago ay sumabog ng walang natira. Sunod-sunod na suntok ang dumapo sa mukha at katawan ni Kadir, kasabay ng sigaw na puno ng emosyon. Para to sa kapatid ko. Ang boses niya ay malakas na tumago sa mainit na hangin noong tanghaling iyon. Bawat kamao na humahampas ay tila kumakatawan sa sugat, hiya, at paghihirap na dinanas ni Amara. Sinubukan ni Kadir na manangga, pero mahina na ang kamay. Punit na ang abong uniporme sa ilang bahagi. Dumadaloy ang dugo mula sa sentido at labi. Umatras siya ng pasuray-suray, pero patuloy na sumugod si Kandra at nanuntok ng walang pag-aalinlangan. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin lang ng may takot. May nagre-record, may hindi makapagsalita. Ang tunog ng suntok na tumatama sa katawan ay dinig na umaalinggaw sa bakuran ng opisina na karaniwang puno ng aktibidad. Sinubukan pa ni Kadir na lumaban pero bawat galaw ay mabilis na naiiwasan. Isang malakas na suntok sa panga ang nagpatumba sa kanya. Tapos ay sipa sa dibdib na nagpatigil sa hininga niya sandali. Yumuko si Kandra, hinila ng malakas ang uniforme ni Kadir at inangat ito ng kaunti. Akala mo pwede kang manakit basta-basta? Ha? Akala mo ba matatakpan ng ranggo ang ugali mo? Sigaw niya habang hinahampas ang kamao ng isa pang beses sa mukha ni Kadir na duguan na. Narinig ang maliit na tili mula sa isa sa mga batang pulis malapit sa bakod. Bumulong siya sa kasama. Grabe, hindi na to away, parusa na to. Pero walang ni isa sa kanila ang naglakas loob na pumigil. Alam ng lahat na hindi ordinaryong tao si Kandra at ang galit niya ay hindi walang dahilan. Ilang metro mula doon, dahan-dahang iminulat ni Amara ang mata. Malabo ang paningin, mabigat ang ulo, pero naaninag niya ang anino ng kuya niya na nambubugbog ng tao. Kuya, ang boses niya ay halos hindi marinig, pero nanginginig ang labi. Sinubukan niyang itaas ang kamay, pero hindi kaya. Kuya, wag na, tama na, mahina niyang sabi. Ngunit hindi nakarinig si Kandra, ang mundo ay parang naging sila na lang ni Kadir. Sa mata niya wala ng ranggo, walang patakaran, tanging dugo at paghihiganti na humihingi ng kabayaran. Ang huling suntok ay nagpabagsak kay Kadir ng tuluyan sa lupa. Hindi na gumagalaw ang katawan. Hinihingal si Kandra. Ang damit ay puno ng dugo at alikabok, pero ang mata ay nakatingin pa rin ng puno ng puot, katahimikan ang bumalot sa bakuran. Tanging ang mabigat na hininga ni Kandra ang naririnig. Nakatayo siya sa ibabaw ng katawan ni Kadir na walang laban, nakatingin sa langit na may pagod na mukha at matang nangingilid ang luha. Ilang pulis ang nagsimulang lumapit ng dahan-dahan, pero hindi para umawat, kundi para manood lang. Sa dibdib niya, alam ni Kandra na ang kakagawa lang niya ay may malaking kapalit. Pero sa oras na iyon wala siyang pakialam. Tinitigan niya ang katawan ng kapatid na nakahandusay pa rin sa lupa, tapos ay yumuko at pumikit sandali. Nabayaran mo na ng mahal, bunso, bulong niya ng mahina.
Pero dapat din nilang malaman na ang pamilya natin ay hindi mananahimik na tratuhin na parang basura. Ang pangungusap na iyon ang naging katapusan ng pagsabog ng galit na bumasag sa araw at simula rin ng alon ng katarungan na hindi na mapipigilan. Ilang oras matapos ang pangyayari, ang video na ni-record ng mga residente ay nagsimulang kumalat sa iba't ibang social media. Una ay inupload lang sa isang local group, pero sa maikling panahon ay nakopya at na-share ulit ng libo-libong account. Ang putol na recording ay nagpapakita ng dalawang panig na parehong nakakagulat. Ang brutal na eksena kung saan binubugbog ni Kadir si Amara at ang mga sandali kung saan dumating si Kandra at binugbog pabalik ang pulis sa harap mismo ng opisina nila. Sa loob ng ilang oras, sumabog ang online world. Ang hashtag na Justice for Amara ay naging trending sa lahat ng platform, pinuno ang timeline ng komento, pagsusuri at galit ng publiko. Pinag-uusapan ito ng lahat mula sa national media, university forum hanggang sa group ng mga nanay. Nakatuon sila sa isang bagay. Isang dalaga ang binugbog dahil lang tumangging magbayad ng suhol. Bumaha ang komento ng netizen sa bawat inupload na video. Ang tapang ng babaeng yan, sulat ng isa. Kung hindi dahil sa kuya niya, baka patay na siya sa kamay ng tiwali, sulat ng isa pa. May nagsulat din na maihalong pait. Ganito kapag ang katapatan ay nilabanan ng kapangyarihan. Sa loob ng wala pang 12 oras, ang video ay pinanood ng milyong beses. Ang mukha ni Amara na mahina pero matatag ay naging bagong simbolo ng katapangan. Nagsimulang magpadala ng mensahe ng suporta ang mga tao, kinokondena ang aksyon ng pulis, at humihingi ng katarungan. Ilang kilalang tao pa ang nagkomento na tinatawag ang kaso bilang tunay na salamin ng sirang moralidad ng ilang alagad ng batas. Ang telebisyon ay nagpalabas din ng putol na video na na-edit na. Sa screen, malinaw na ipinakita ang mukha ni Kadir, kasama ang putol na boses ng kanyang bastos na sigaw. Matuto kang rumespeto sa pulis. Tapos ang sumunod na clip ay nagpapakita kay Kandra na sinusuntok ang pulis hanggang sa sumubsob. Sinabi ng reporter sa studio sa seryosong tono, ang recording na ito ay nagpaalab sa galit ng publiko. Maraming panig ang humihiling na iproseso agad ang kaso ng salarin. Samantala, sa comment section ng live broadcast, libo-libong manonood ang nagsulat ng parehong mensahe. Hulihin si Kadir, protektahan si Amara. Ang batas ay huwag sanang matalim lang sa mahihirap. Ang mundo ng internet ay naging pambansang larangan ng pagkakaisa. Ngunit sa likod ng ingay, pinili ni Kandra na manahimik. Ayaw niyang maging bayani at hindi niya ninanamnam ang papuri. Sa ospital kung saan ginagamot si Amara, nakaupo siya sa waiting chair na may tensyonadong mukha habang nakatingin sa screen ng cellphone na patuloy na nag-vibrate dahil sa notification ng balita. Bawat headline ay may dalang halong ginhawa at bigat. Alam niyang makakatulong ang suporta ng publiko para mapabilis ang hustisya, pero alam din niyang may bagong bagyo na naghihintay. Ang nangyari sa bakuran ng istasyon ng pulis ay hindi na personal na issue. Isa na itong pambansang issue na kinasasangkutan ng malaking institusyon. Nagsalita na ang internet at sa pagkakataong ito, mas malakas ang boses ng taong bayan kaysa sa boses ng sirena. Ilang araw matapos ang nakakayanig na pangyayari, puno ng reporter ang conference room ng Camp Crame. Walang tigil ang kislap ng kamera. Ang mikropono at voice recorder ay nakatutok sa mahabang mesa sa harap, kung saan nakaupo ang isang mataas na opisyal ng pulisya na may seryosong mukha. Tense ang atmosphere. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang taong bayan ang iniimbestigahan, ang sarili nilang institusyon ang pinapanagot. Sa ngalan ng institusyon, sabi ng opisyal sa formal na tono sa harap ng 12 ng kamera. Humihingi kami ng tawad sa pamilya ng biktima at sa buong sambayanan. Ang aksyon ng nasabing tiwali ay hindi kumakatawan sa kapulisan. Ang pangungusap ay naging headline agad sa iba't ibang media. Para sa ilan ito ay unang hakbang pa lang. Pero para sa iba ito ay kumpirmasyon na ang publiko ay hindi na mapapatahimik ng kapangyarihan. Ang malaking screen sa likod ng mesa ay nagpapakita ng mukha ni Kadir na ngayon ay nakasuot na ng orange na damit pambahay. Nakaposas ang kamay, may pasa ang mukha at matamlay. Sa ilalim ng litrato ay nakasulat, suspect sa pang-aabuso sa kapangyarihan at serious physical injuries. Narinig ang bulungan sa mga reporter na naroon. Isang reporter mula sa national media ang nagtanong ng malakas,
ito ba ay dahil sa pressure ng publiko o talagang resulta ng internal investigation? Patag na sumagot ang opisyal, pareho, hindi namin tinotolerate ang katiwalian. Pero alam ng lahat, kung walang viral video at pressure mula sa publiko, baka nawalis na ang lahat sa ilalim ng mesa gaya ng ibang kaso noon. Sumabog agad ang balita sa telebisyon at online media. Ang clip ni Kadir na may posa sa kamay ay paulit-ulit na ipinalabas. Naghiyawan sa ginhawa ang publiko. Bumaha ang komento sa internet na may tonong kasiyahan. Sa wakas dumating din ang hustisya, deserve makulong. Sana hindi lang siya ang parusahan. Ang boses ng taong bayan na ilang araw ang nakalipas ay puno ng galit ngayon ay naging sigaw ng tagumpay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroon ding boses na mas mahina pero matalim. Ilan pa kaya ang kasong tulad nito na hindi nakukunan ng kamera? Ang pangungusap ay naging paalala na ang isang parusa ay hindi nangangahulugang malinis na ang sistema. Pero kahit paano sa pagkakataong ito ay hindi nalibing ang katotohanan. Pinanood ni Kandra ang balita mula sa kwarto sa ospital kung saan ginagamot si Amara. Tahimik siyang nakaupo sa silya na may kalmadong mukha kahit na ang mata ay nagpapakita ng pagod. Sa tabi niya, si Amara na nakahiga pa rin ng mahina ay nanonood sa parehong screen. Nang makita ang mukha ni Kadir na nakadamit pambahay, gumalaw ng mahina ang labi niya. Sa wakas, kuya, bulong niya. Tumango si Kandra habang hawak ang kamay ng kapatid. Hindi mabilis dumating ang hustisya, bunso. Pero kapag dumating, hindi ito mapipigilan. Sa labas ng ospital, ang tunog ng busina at usapan ng mga tao ay dinig ng mahina. Pero sa kwartong iyon ay may iisang bagay lang na nararamdaman. Ang ganti sa katapatan na tinapakan at ebidensya na ang boses ng isang tao ay kayang baguhin ang direksyon ng isang bansa. Sa tahimik na kwarto ng ospital, ang tunog ng heart monitor ay tumitibok ng dahan-dahan kasabay ng mahinang hininga ni Amara na nakahiga sa kama. Ang katawan niya ay puno ng benda, ang kalahati ng mukha ay may pasa pa rin, pero ang mga mata ay nagsisimula ng dumilat kahit mukhang malungkot. Sa upuan sa tabi ng kama, nakaupo si Kandra ng tahimik at nakayuko ng kaunti. Mahigpit ang hawak sa kamay ng kapatid. Ang kamay niyang malaki at malakas ngayon ay mukhang nanginginig. Tila ba ang buong katigasan ng isang opisyal ng militar ay naging lambing ng isang kuya. Sa loob ng ilang segundo ay tahimik lang sila nag-uusap gamit ang tingin. Ang sugat sa katawan ni Amara ay maaaring gumaling pero ang sugat sa puso niya at sa puso rin ni Kandra ay kakailanganin ng mas mahabang panahon para mawala. Kuya, ang boses ni Amara ay mahina halos pabulong na lang. Gusto ko lang maging tapat. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpatingin kay Kandra ng mas malalim. May pagod sa mata ng kapatid, pero mayroon ding katatagan na hindi namamatay. Ayoko lang maging taong takot, kuya. Dagdag niya sa boses na garalgal. Yumuko si Kandra sandali tapos ay sumagot sa tonong malambing pero matatag. At dahil dyan nalaman ng mundo kung ano ang ibig sabihin ng tapang. Hinaplos niya ang ulo ni Amara ng maingat, sinusubukang pakalmahin ang sarili kahit mabigat ang dibdib. Sa katahimikan, alam niyang ang tapang ng kapatid ay may nyanig na malaking bagay. Hindi lang ang mga tao sa istasyon ng pulis na iyon, kundi pati ang kamalayan ng maraming tao tungkol sa kahulugan ng paglaban sa kawalan ng katarungan. Sa labas ng kwarto, ang mga kamera ng balita ay nakatayo ng nakahanay sa likod ng bintana. Ang mga reporter mula sa iba't ibang media ay sinusubukang kumuha ng litrato mula sa siwang, habang ang mga nurse ay sinusubukang ingatan ang privacy ng pasyente. Ang flash ng kamera ay paminsan-minsang umiilaw na nagpapakita ng refleksyon ng anino ni Amara at Kandra sa bintana. Isang reporter ang nagbabasa ng narration para sa live broadcast sa telebisyon. Ito ang dalagang naging simbolo ng paglaban sa maliit na korupsyon na matagal nang itinuturing na normal. Mula sa isang katapangan ipinanganak ang malaking kilusan na humihingi ng pagbabago. Sa screen ng telebisyon sa waiting room ng ospital, malinaw na nakapaskil ang malaking sulat. Ang halaga ng katapatan kapag hindi nabibili ang katarungan. Tumayo si Kandra at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ang spotlight ng kamera at ilaw na tumatago sa salamin. Huminga siya ng malalim tapos ay lumingon ulit sa kapatid na ngayon ay natutulog na ulit ng may payapang mukha. Nanalo ka, bunso, mahina niyang sabi. Hindi dahil naparusahan sila, kundi dahil hindi kayo muko.
Inayos niya ang kumot ni Amara, tapos ay umupo ulit habang nakatingin sa langit sa hapon na nagsisimula ng mamula sa labas ng bintana. Sa pagitan ng tunog ng hakbang ng nurse at ugong ng telebisyon, isang bagay ang naging malinaw. Ang katapatan ay talagang masakit, pero sa kamay ng taong matapang, pwede itong maging pinakamalakas na sandata laban sa kawalan ng katarungan. At sa araw na iyon ay napatunayan iyon ni Amara gamit ang lahat ng sugat na meron siya.